Sa bawat kwento ng buhay na aming naitatampok dito sa ating programa, isa na yata ito sa pinakatumagos sa aking puso. Ito ang kwento ng buhay ng batang si Miguel na maagang naulila sa kanyang ama at ina. Nahihirapan siya ngayon sa kanyang pag-aaral dahil nakikituloy lamang siya sa ibang tao para may pagpatuloy nila ang kanilang pag-aaral ng kanyang kapatid. Napakagaling mag-aral ng batang ito. Pangarap niya na maging doktor balang araw. Sa mga binibitawan niyang mga salita, nararamdaman ko ang bigat at hinagpis niya dahil sa pangungulila niya sa kanyang mga magulang. Nag-iisa na lang po ako. At isang awit Maiyak na lang po ako kung ang kanyang ako aawitin. mayroon naman ako Alay niya mama. para sa kanyang ina. Ay, nasaan ka ngayon? Nasaan pusong nalulumbay? Mga kababayan, narito po ang kwento ng buhay ni Miguel. Pugong biyahero, ang hero ng masa, ang hero ng masang Pilipino. Handang maggala sa kabundukan para ang ating kababayan ay mapuntahan. Ang pugong biyahero, handa na tulungan malayong kababayan na nangangailangan. Hindi namimili kahit pa na sino. Pugong biyahero, hero ng masang Pilipino. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan. Galing po kami dun sa school ni Russell, dito po sa Kapatagan. Kasi meron po kami inaayos dun sa requirement school na yung SF10. Pinalo up lang namin. At from Davao City ay bumiyahe pa po kami papunta ulit dito. Nag-5 oras. And then, may nakita kasi kami kaninang estudyante na nagpa-picture po sa akin. And tinanong ko dun sa mga teacher kung sino yung mga bata doon na yung pang katulad ni Russell at mga estudyante na nakikita natin na napakahirap ng buhay, baka sakaling matulungan po namin. At yun na pag-alaman namin at na-istorya po ng isa sa mga guro doon, itong batang ito napupuntahan po natin ngayon. Ayan, let's go para hindi po, kumbaga hindi sayang din yung pagpunta natin dito, ay nakakapag-mission pa rin tayo kahit na meron lang tayong sinadya dito po sa lugar na ito. Tara po. Hello. Okay, ito po yung bahay nung bata na tinutukoy natin. Pwede akong pumasok? Sige. Wait lang. Okay. Sige, pwedeng ilagay ko lang to. Mic, ha? Apo. Okay. Usod ko lang tong. Okay. Okay. Anong pangalan mo? Miguel po. Miguel. Ikaw yung nagpa-picture sa akin kanina, no? Apo. Okay. Kilala mo na ako. Opo. Bakit, bakit ka nagpa-picture? Walang po. Gusto lang po talaga makita po eh. Kilala mo si Russell? Apo. Okay. So, anong pangalan mo? Miguel po. Apelyido? Dalasag po. Dalasag. Dalasag? Okay. Parang may nagkwento rin nga sa amin si Russell na parang something na natulungan kami na dalasag din ng... natatandaan ka parang gano'n. Anong grade ka na? Ano na po kasi ako? Nasa grade 9 na po ako. Pero ano po kasi ako eh. Nakahinto po ako. So ibig sabihin mo dapat grade 9 ka na? Opo. Kaklase ko po dati si Russell. Okay. Anong grade ka na ngayon? Grade 8 po. Ngayon, grade 8 ka na. Opo. So, kaklase mo si Russell dati? Opo. Nang anong grade? Grade 7 po. So, nag-stop ka na isang taon? Opo. Bakit nag-stop ka? Kasi wala pa
Wala po kasi akong mga ano eh. Walang pagsuporta? Opo. Okay, sige. Okay. So, nag-stop ka dahil mahirap ang buhay? Opo. Nasaan ang mga magulang mo? Ang akong mama, yung mama ko po, Oo. maliit pa po ako, kinagat po ng ahas. Kinagat ng ahas? Opo. Cobra? Opo. Namatay? Ano po? Oh. Dito sa lugar nyo? Doon po Sa bukid? opo. Ilang taong ka nun? Wala pa, hindi po ko po nakita Hindi mo pa alam? Opo. Okay, si Papa? Namatay na din po. Patay na parehas. Opo. Kailan lang namatay Papa mo? 2011 po. 2000? 2011 po. Matagal na. So, ibig sabihin kayo ulila ka na. Opo. Ilan kayo magkakapatid? 3 po. 3 lang kayo. Itong bahay kanino? Nag-alaga po sa akin. So nakikituloy ka lang. Opo. Ang 2 mong kapatid, may asawa na. Yung ate ko po may asawa na. Yung kuya, Hindi, kapatid ko po. kapatid mo, mas maliit sa'yo. Opo. Nasaan? Nag-aaral din? Oh, Nag-aaral siya? opo. Anong grade na siya? Grade 5 po. Grade 5. Okay. So ito, kamag-anak nyo ba itong tinitirhan nyo o hindi? Kamag-anak po. Kapatid ng papa? Hindi po. Ni mama? Ano lang po yung... Parang kamag-anak ng magulang mo. Opo. Kamusta naman ang pag-aaral mo? Ito na po, nakabalik na po kasi binilhan na po ako ni Ma'am Jollibee ng ano po, dito. Ng damit? Opo. Sino bumili? Doon po. Yung teacher? Opo. Okay. So, ibig sabihin mo, pumapasok ka pala nung wala kang ibang damit. Meron naman po, pero ano lang po kasi, pang, yung makakaya lang po. Pang araw-araw. Opo. Kumbaga, hindi talaga pangpasok. Opo. Okay, kamusta ang pag-aaral mo? Mabuti naman po. Ikaw ba ay magaling mag-aral? Opo. Anong top ka? May top ka ba? Wala pa po ano eh. Ngayon. Opo. Pero kasi grade 8 ka mo. Nung grade 7 ka, Natap po ako nun, pero top 5 lang. Top 5 lang po ako. Oo, top 5, okay lang yun. So, ang top 1 yun si Russell. Opo. Russell, kaklase mo. Anong pangalan niya? Miguel. Dalansag. Opo, dalasag po. Dalasag. Opo. Dalasag. Opo. Russell, kaklase mo. Okay, siyempre lumaki ka na wala ka ng parents. Simula. Kamusta yung pamumuhay siyempre sa ibang tao ka nalang lumaki? Opo. Gaano kahirap yung walang nanay at tatay? Ano po eh, kung wala kang magulang, Oo. wala po talaga magsusuporta sa'yo dahil kung meron ka pong gusto, kung gusto mo po, hindi mo po mabibili. Yun, kung meron po tayong mga magulang, kaya po sila magsuporta po sa atin. Kami ani wala naman may mga ginikantas. Wala naman po magkuhan sa amo. Palit. Okay. Yun talaga yung mahirap. Ano yung pangarap mo pagka-graduate mo dito sa Kapatagan? Gusto ko lang po talaga makapagtapos ng pag-aaral. Okay. Ano yung pangandoy mo? Anong kurso yung kukunin mo? Ano po, doktor po sana. Wow! Doktor? Apo. Okay. Pero paano mo kukunin yung doktor? Magsipag po ako pa sa pag-aaral po. Okay. Siyempre, pagka-graduate mo dito ng grade 11 and 12, magka-college na. Apo. Makakapagtuloy ka ba? Sino magpapaaral sa'yo? Yun nga daw ang malaki niyang problema sa kanyang pagtatapos dito sa Kapatagan. Paano niya tutuparin ang kanyang pangarap na maging isang doktor balang araw kung wala naman siyang kakayanan na ipagpatuloy ito. Mataas ang pangarap niya para sa kanyang sarili. Kasi alam mo yung doktor, ano yun siya,
bigat din na kurso, magastos na kurso, yung pagiging doktor, ba't hindi kita, kumbaga hindi ko iniwawala sa iyo yung pag-asa mo na matupad mo yun. Paano yung pambaon mo naman sa school? Sino nagpo-provide? Nabalitaan ko kanina sa teacher na, yun nga, tinutulungan ka din ng mga teacher, ano? Opo. Para may pambaon ka, para masurvive niya po yung pag-aaral niya. May Opo. tumutulong sa kanya ng mga guro. Pero syempre, yung mga guro, at saka kung may magbigay man o may nag-sponsor doon sa teacher, hindi naman palagi, di ba, na Opo. mapagtutuloy yun. Di ba, ngayon wala kang perang baon. Susunod na araw, paano naman, di ba? Opo. Okay, ngayon ba ay may baon ka? Binigyan po ako kanina ni Ma'am Jollibee po. Ano po, Pang-recess. pang-recess po. Okay. Buti, ano, kahit ganun, may mga taong tumutulong para sa'yo. Opo. Gaano mo ka gusto na makatapos ka ng pag-aaral? Gusto ko lang po talaga yung ang pangandoy lang yun na ako. Gusto lang punta na ako makahuman o pag-eskwela. Gaano ba ka-importante sa iyong edukasyon? Importante po yan kasi kung magkuha na mag-graduate na natin trabaho. Kung narauntang akong mga ginikanan, proud na unta sila sa ako. Kamusta yung mga ibang gamit mo pa sa school? Siyempre, nag-i-exam ka. Ikaw ba may papel? May ballpen ka? Opo, Mayroon naman? meron po. Binigyan po ako. Binigyan ka. Siya si Teacher B, ang isa sa mga guro ni Miguel na tumutulong para sa kanyang pag-aaral. Malaking tulong ito para sa mga katulad ni Miguel na maipagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Sobrang pagmamalasakit at pagmamahal niya sa mga batang ito. Maraming salamat po, Teacher B. Binigyan ka. So, ibig sabihin na talagang yung pag-aaral mo, talagang may nagbibigay na lang sa'yo para makatulong sila, no? Opo, Para makapag-aral ka. Pero kung wala yung ganito, hindi ka makakapasok. makapasok naman po. Pero Pero, yun, ano po kasi ako kung naimotor, magpanakayan ko para maka-eskwela. Tapos, kung mag-ano lang ako, maglibor po ako ng saging para may pambili po. so magtatrabaho ka. Apo, Okay. So parang, like for example, mag-hornal, apo. para mayroon kang pambaon. Okay. Ano pa yung pinakapangarap mo, Miguel? Yun lang naman po ang pangarap ko eh. Makapagtapos po talaga ng pag-aaral. Yun lang po talaga. Okay. Wala yung mga magulang mo na eh. Kumbaga maliit pa lang siya. Iniwan ng parents niya. Maaga pong namatay. Kung nanonood yung parents mo ngayon, ano yung gusto mong sabihin sa kanila? Sabihin niyo po sa kanila, Ma at Pa, wag po kayong mag-alala. Magsipag po ako ng pag-aaral para makatulong po sa inyo kung nandito po sila ngayon. Yan po sabi ko sa kanila. Okay. Ayan, Miguel, mag-aral ka lang mabuti, ha? Apo. Yung top 5, kayanin mo, Apo, mali mo maging top 1 ka pa. Diba? apo, Oo. Since wala naman si Russell dito, hindi na-adjust ngayon, di ba? apo. Oo. Siguro nun, pero nung nag-aaral kayo ni Russell, top 5 ka na noon. Oo, ngayon iba na yung top 1. Okay. Gusto ko lang di kwento sa iyo dahil kilala mo naman din si Russell, ano? Apo. Kung paano siya nagsikap para sa sarili niya nung natagpuan namin. Ngayon, nasa amin siya, sa Laguna nag-aaral at mayroon na siyang, kumbaga, maayos na siya sa amin. Talagang kahit malayo sa magulang ay nag-aaral. Ikaw bilang estudyante,
Ano yung, ikaw bilang estudyante ka, Apo. ano yung maipapayo mo sa mga katulad mo, mga katutubo, na nag-aaral, estudyante ngayon, nararanasan din yung katulad mong hirap na nadadanasan, pero gusto pa rin mag-aral. Ano yung gusto mong sabihin sa mga kapwa mo, katutubo ngayon na nag-aaral? Ang kasabi ko lang po, magsikap lang po talaga tayong mag-aral. Kung meron pa pong nagsuporta sa akin, lalo na po yung mga kompleto pa pong mga may parents na po, papasalamatan po natin yung ating mga parents na magsusuporta sa atin. Yan lang po. Tama. May nakita ako. Congratulations, Miguel T. Dalasag. So, achiever ka. Oh, grabe. Coach, ano yan? Ingaan Elementary School. Ano yan, ano mo na yan? Yung pagko-congratulation na tarpaulin na yun. Ano ibig sabihin yan? Nanalo po ako yan. Nanalo ka na? Opo, sa math po. Sa math. Opo. Oh! Magaling ka sa math. Opo. Favorite subject mo ang math? Uy, alam nyo mga kababayan, isa sa pinakamahirap na subject talaga. Mahirap po na subject yung math. Talaga, napakahirap. Yung high school ako hirap dyan. Pero sabi ng iba, madali lang yan. Okay, anong average mo sa math? Average ko po sa math, ano po, nasa 87 po. Oh, mataas na yun, 87. Opo. Okay. Ano pa yung award mo dito? Ano po, best in math po, tas singer of the year po, at best in science po. Best in arapan po. Ay, magaling siya. Best in math, best in aralin panlipunan, best in science, best in singer. So magaling kang kumanta. Opo. Anong kanta ang kaya mong kantahin? Marami po. Sige nga, sample nga. Okay, huwag kang Maya maya. po kasi ako eh. Mayroon ka bang instrumental na ginagamit? Gitara? Wala po. So, kumbaga kanta lang. Nakanta ka lang. Anong kanta ang favorite mong kantahin? Gusto ko lang, gusto ko po kantahin yung, ano, yung para sa mama po. Para sa mama mo? Oo. Natouch naman ako doon. Para sa mama mo? Opo. Na namatay na. My God. Pinayak mo naman ako, bata ka. Mamiss ko po talaga sila. Kung nag-iisa na lang po ako, maiyak na lang po ako kung akong mayroon naman akong mga mama. Gusto naman talaga ako mawala akong mga mama at papa. Wala na lang yung naging pagkatawa ng kalimutan. Wala ibig mga magulang. Minsan lang po, nag-isa lang po ako, maisip ko na bakit wala po ako mga mama? Bakit po wala po yung papa ko? Simula po lang, pagkamatay po lang, mama po yung may, ano na ako, may isip na ako. Hindi ko na po naranasan ang yakap ng isang ina po. Nung sinabi niya na ano, dun, natouch ako dun. Hindi ko napigilan yung luha. Makasuya mangod sa uban kay kompleto mangod sila tanan. May hit daw po siya sa iba kasi may pa-kompleto. Tapos yan. Ang pagigumangid sa inanugaman, wanagin na akong maagian.
na para kay mama mo. Inay, nasaan ka ngayon? Nasaan pusong nalulumbay? Bakit ba ako iyong iniwan? Mata ko'y lumuluha sa kalungkutan. Yun lang po, hindi ko na po kaya. Diba? Bakit ba? Grabe. Tagos sa puso ko yung kanta. Mahirap po talaga yung walang nanay. Kahit malaki na ako. Ako malayo ako sa nanay. Pero mahal na mahal ko yung nanay ko. Siya pa na wala siyang, wala na siyang parents, kaya hirap na hirap po siya. Makikituloy sa ibang tao para makapag-aral siya. Yun yung pumapasok siya, sabi niya pumapasok siya ng walang baon. At naikwento ng mga teacher niya sa akin kung gaano niya kagustong mag-aaral. Fight ka lang, Miguel. Opo. Fight ka lang. Opo. Kasi darating yung time na bibigay sa iyo ng Diyos yung para sa iyo. I-guide ka ng parents mo. At kahit wala ka ng parents, huwag kang panghinaan. Opo. Napakaswerte mo kasi nandyan ka. May mga taong tumutulong pa sa'yo, matutuluyan ka. Diba? Tulad nito, binibigay pa rin ng Diyos yung tao para sa'yo. And I think itong bagay na to nangyayari din kasi inilalapit tayo ng Diyos sa mga batang katulad na ni Miguel. At ang personal, sobrang na-touch po ako sa kanya. That's why Miguel, ako na yung magpo-provide ng monthly allowance. Maraming salamat. Salamat Kung po. kami ng scholar ko, naawa po ako sa bata. Naroon na nga akong mga mamagwa ko. Di, may ngani. Kukunin na natin siya na PPTM scholar kahit ako na po muna yung mag-provide ng pangbaon niya. Para matupad niya lang po yung pangarap niya. Makapag-graduate siya dito ng high school. Kasi mahirap po yun eh. Yung wala siyang pangbaon. At base doon sa kwento nga nung teacher kanina, mga damit na susuotin niya, wala rin siya. Tapos yung pambaon niya pa, buti may nagbigay ng teacher ulit sa kanya kanina. At nasusurvive niya yung pang araw-araw pa lang.
kailangan niya, maglalakad ka lang na papasok. May magpapasakay po sa akin. Nasakay ka. Opo. Okay. Yung mga project mo ba, napipili mo? Hindi lahat. Hindi po. Meron po kaming bayaran sa school. Hindi ko po mabayaran kasi kung ano po akong pangbayad. O, naintindihan mo ba yung sinabi ko, Miguel? Opo. Congrats. Thank you, ha? Pag-aaral kang mabuti, ha? Opo. Ipapadala ko yung monthly allowance mo kay teacher mo para siya na magbibigay sa'yo, ha? Opo. Okay? At malay mo sa pamamagitan nito, may iba pang tumulong para sa'yo para matupad mo yung pangarap mo, ha? Opo. Mga kababayan, kunin natin siyang PB Scholar under ng PB team para matupad po niya yung kanyang pangarap kahit nandito lang po na siya sa Kapatagan habang nag-aaral. And alam mo, nanonood si Russell. Proud na proud sa'yo yung anak ko na yan sa'yo kasi may kaklase siya na matutulungan ulit natin. Ano yung gusto mo sabihin kay Russell? Panood ka na. Russell, kung ano gaman, sana mabuti ka at mag-ingat ka sa pag-aaral mo. Sana sipag lang palagi. Ingat ka po. Yan lang po. Thank you, Miguel. And meron pa akong ipipigay sa'yo na doon na yung unang tulong namin para may pambaon ka. Ha? Opo. Sa tingin ko ito ay para kay Miguel talaga. Kasi nagpalaba po ako ng gamit. Naiwan ko ito sa labahan. Pero napaka-anis po nung store, ay napaka-anis nung laundry. So, ibigay natin to kay Miguel. That is 2,000 ba to? Yes po. 2,000. Kunin mo, Miguel. Sa'yo na yan, 2,000. Maraming salamat po. Ito sa ito pa. Meron pa dito. Sa'yo na din to. Maraming salamat po. Para may pambaon ka. Ha? Opo. So, yun na yung unang tulong ko sa'yo ngayong month. Para may pambaon ka araw-araw. Para magkaroon ka ng inspirasyon mo sa pag-aaral. Para magkaroon ka ng lakas ng loob. Para maging matapang ka na harapin mo yung buhay na may pangarap at pagsisikap. Ha? Opo. Okay? Alam ko napakahirap ng walang na magulang. Pero kahit ganun, kakayanin mo, ha? Opo. Saya ka ba? Masaya po. Okay? O, itago mo yan. Ikaw ba may cellphone? Ha? May cellphone ka? Wala po. Wala ka cellphone? Yung kanina, hiniram ko lang po yun. Ay, nara mo lang yun. Opo. Para lang makapicture sa'yo. Okay. Sige. So, ang gagawin ko para may communication tayo. Kasi para may communication tayo sa pag-aaral mo. At mas ma-inspired ka pa, magamit mo sa pag-aaral. Kasi usually ngayon, kapag nag-aaral na, kailangan ng mga research, di ba? Opo. Paano pag may research ka? Saan ka kumukuha ng... Pag may research ka, kanino ka kumukuha ng cellphone o kanino ka nang ihiram? Ano lang po ako sa kaklase ko. Mag-research po sila sa CC po. Ano ka na lang? Opo. Okay, sige. Ganito na lang yung gagawin ko. Kausapin ko si teacher. Papadalan ko siya ng pera para maibili ka ng cellphone. Maraming salamat po. Yung cellphone, gamitin mo yun sa communication natin, sa pag-update mo sa akin sa nangyayari sa'yo. At ibibigay sa'yo ng maayos yung allowances mo. Okay? Opo. Okay ka na? Opo. Okay. Salamat, ha. Maraming salamat po. Gawin mo ano ba, itong araw na ito, it's your lucky day. Kasi, kumbaga, tinaon. Hindi natin alam, di ba? Yung pagkuha na, yung purpose lang naman talaga naman ngayon ay
kunin yung SF10 ni Russell dito sa Kapatagan Integrated School. Pero may pagkakataon talagang ibibigay ng Diyos kung sino yung tao tutulungan. Nagpa-picture siya sa amin. Then, nanghiram lang siya ng cellphone kasi matagal niya na pala gusto niya akong makita. Opo, nakikita po kita. Oh, and then, nasabi ng teacher sa amin na itong batang daw ito ay magaling mag-aral. Kaya pinahanap ko, tinanong ko kung nasa saan ang balay niya. Pagpunta namin dito, wala siya. Akala namin kasi nandito na siya kasi sabi ng teacher nandito na daw. Pero wala po siya. So, hindi pa rin kami umalis. Kasi tinanong ko kung nasaan. Sinundo daw. Nag-antay kami. Kasi kung hindi ako nag-antay, umalis na ako. Sabi kasi ng teacher, baka nga nandun doon pa, sa sunod na lang daw sa ibang pagkakataon. Pero sabi ko hindi. Inantay ko at buti na sinundo. Nag-antay kami. Kaya, it's your lucky day. Congratulations. Maraming salamat po. Thank you. Okay? Ito yung mga batang hindi nakakapanghinayang pag-aralin. Mga batang deserve na mag-aral. Kita mo sa grado na nakukuha nila. Ako naman mismo nararamdaman ko po yung mga kababayan. Alam po ng team yan. Kung sino yung mga taong dapat tutulungan. Mararamdaman ng puso ko yan. Kapag hindi ko ramdam, sinasabi ko naman sa kanila yan. At mararamdaman ko kung ano yung nasa sa puso ko ba na gusto kong tulungan. And I think Miguel is perfect po sa PB Team Scholar. Kumbaga, deserve niya po ito na mapasama sa PB Team Scholar. So, alam mo naman nangyari kay Russell, di ba? Opo. So, congratulations again, ha? Okay? Opo, maraming salamat. Maraming Mag-aaral salamat kang po. mabuti. Huwag mo akong ipapahiya at ang teacher mo, ha? Opo. You deserve it and gawin mong inspirasyon tong buhay na mayroon ka ngayon para malampasan mo ang lahat. Opo. Okay, para pag dumating yung time na nag-success ka na, nag-succeed ka na, mayroon ka ng pundasyon sa sarili mo and hindi lang ikaw yung magiging proud, pati yung mga tao dito, yung teacher, yung school mo na pinanggalingan and matutulungan mo pa yung ibang tao like mga katutubo, no? Opo. Mali mo ikaw yung doktor na magpapagaling ng mga may sakit dito sa mundo. Opo. Yung mga taong kailangan gamutin, ikaw yung kanilang doktor. No? Opo. Congrats again. Maraming salamat po. Okay? Congrats. Siya po si Miguelito, mga kababayan. Ilang taon ka na nga? 60 na po ako. 60 na po siya, no? Bago pong PB Team Scholar natin dito po sa Davao del Norte. Okay, hindi na po ito part ng Davao City. It's Davao del Norte. Congratulations kay Miguelito. Dalasa, Miguel Dalasa. Grade 8 na po siya. Salamat pong muli sa inyong mga kababayan at sorry kung napaiyak namin kayo. Dahil dun sa kwento po ng buhay niya. Tatas talaga ako dun sa awit niya para sa kanyang ina. Salamat po and God bless po sa inyo. Bye-bye. Marami pa sa atin ngayon hindi pa alam na gumamit ng solar. Pero hindi nyo ba alam na napakadali lang naman talagang gamitin ng solar dahil meron na tayo ngayon ng mga smart solar na kahit kayo mismo ay kayang-kaya nyong ikabit ito sa inyong tahanan. That is 200 watts na pwede nyong gamitin indoor and outdoor. Napakaliwanag na nito at talaga namang makakatipid pa kayo sa kuryente. At ang maganda pa dito ay may kasama na itong remote na pwede nyong kontrolin. Pwede nyo itong iset ng 3 hours, 5 hours, or 8 hours. At ang isa sa nagustuhan ko dito ay malaki na ang kanyang solar panel. Na makapagbibigay ng continuous lightning na up to 12 hours. Let's say, alas 6 ng gabi nyo binuksan, mamamatay pa siya ng alas 6 hanggang alas 8 ng umaga. At ang maganda dito, hindi basta-basta nababasa ang bulb nito dahil waterproof na. Kaya kung gusto nyo pong mag-order nito, ay mag-message na kayo dyan sa PB Team Solar.